Okay, sa punto pong ito, pag-usapan naman natin ang magaganap na International Humanitarian Law Month na ngayong buwan isineselebrate. At para pag-usapan po yan, kasama po natin ang batikang abogada na si Attorney Lorna Kapunan, ang Legal Counsel ng Philippine National Red Cross. Attorney, magandang umaga. Welcome sa Good Morning Magandang Boss. umaga sa iyo, Sir Audrey, at sa mga boss natin na nakikinig ngayong umaga. Okay, ang mga boss po natin na nanonood ngayon, siguro hindi medyo technical sa mga termino ng batas. Ano po international humanitarian law? Siguro mas alam o naintindihan ng mga audience natin ang human rights, no? Human rights kasi violation yan ng mga karapatan ng ating mamamayan, no? Nandyan yung nasa constitution natin. So pag ang human rights, ang violation ay nangyayari during an international conflict, kagaya ng example, nag-aggressive ang China at nag-invade sa ating mga fishermen sa Pangasinan, sa coastal towns, no? At nagpapatayan sila doon, no? Ang involved dyan ay humanitarian law, hindi na human rights. Kasi humanitarian law is the applicable law during international armed conflict. Pero pwede rin hindi international, pwede rin non-international armed conflict. Kagaya ng Masapano incident natin sa Mindanao, no? Napakatagal ng Senate investigation dyan at saka congressional inquiry. At medyo nagkamali mga congressman at senador natin kasi ang hinahanap nilang batas, ano yung batas na applicable? So ginamit nila yung revised penal code, murder daw. Ginamit rin nila yung human rights violation, no? Pero ang tamang law dyan ay humanitarian law because meron tayong armed conflict sa Mindanao. So, law. What does it mean? Kung kanya sinasabing humanitarian law yan, miski nakaaway natin, ano? The humanitarian law does not know any political belief, any color, any creed, any gender, any age, no? Rinirespeto lahat yan. Ibig sabihin kung nabaril na, kagaya na nakita natin sa video, no, nabaril na yung kalaban, binaril pa rin ng mas malapit. Violation yon ng humanitarian law. Okay. Bakit po mayroong tayong International Humanitarian Law Month? Bakit po kailangan ng awareness nito sa ating publiko? This is an international celebration. Hindi lang po sa Pilipinas, pero sa buong mundo, no? Kasi alam naman natin na peace or war is the #1 issue worldwide, no? And dahil sa situation ng peace or the absence of peace, kailangan na merong batas para humanitarian ang treatment. Kagaya ng mga women na hindi naman involved sa, kagaya sa Mindanao natin, ano? Mga women, sabi nga nila, the face of war, the face of suffering is a woman's face. Kasi siya yung naiiwanan, siya yung naiiwanan to take care of the family, no? And yet yung mga asawa nila, yung mga anak nila are fighting in war. So sana iniisip ang batas na to, in fact, bago pa lang to, no? Tinakda to noong 2009. So we're talking about a law that is in place only since 2009. 6 years pa lang. So, 6 years pa lang. So, kailangan natin ng International Humanitarian Law Month para mag-disseminate, para mag-information drive para sa mga eskwelahan, mga barangay, mga sa Congress natin, sa Senate natin, sa justices natin, sa judges natin, ano? Sapagkat ang penalty dito, kung may violation, life imprisonment. Life imprisonment at over $1 million in damages to the victim or the family of the victim, no? So, ang jurisdiction dito ay hindi sa United Nations. Miski na ang kalaban natin foreign aggressor o dayuhan na pumupunta dito na nagtitake over sa territories natin, ang jurisdiction dito ay hindi United Nations or International Tribunal. Pag ang biktima ay Pilipino, dito natin itatry sa ating trial courts, regional trial courts. So napakahalaga nitong batas na to.
Tanong ko lamang, dahil sinabi mo hindi sa labas ng bansa, kundi dito kapag ang biktima ay Pilipino, ano po ba yung mga lead agencies dapat dito sa Pilipinas na kabahagi nitong celebration na ito? Itong celebration ay lahat ng agencies ay involved. This year, ang lead agency ay ang Department of Foreign Affairs. At meron tayong mga activities, no, starting with a kick-off ng lahat ng agencies, Department of National Defense, Department of Health, syempre ang Red Cross, ang International Committee on ICRC, no? Human Rights Commission, lahat po ng agencies ng gobyerno ay involved dito, no? Parang earthquake yan. Parang earthquake na yan, na ang calling is to all the government agencies, no, and the private sector. Ganon din ang panawagan natin sa IHL month, no. Hindi kasing tindihan na mafe-feel mo yung tremor ng earthquake, no. Pero ganon din. Ang violation kasi ng human rights natin, ng humanitarian law, violation ng dignidad ng isang tao. Mas mayanig yan sa earthquake, di ba? So, sana mag-cooperate lahat sa August. August, the entire month of August is International Humanitarian Law Month. As a matter of fact, ang target natin magkaroon tayo ng Guinness record. Kasi yung mga ibang bansa, may mga ibang Red Cross, Red Crescent countries sa ibang bansa, meron silang Guinness World Record. Gumagawa sila ng human formation ng cross or ng crescent, no? Ang target natin ngayon magkaroon tayo ng human formation ng IHL sana. International Humanitarian Law. Okay, nabanggit niyo po kanina na ito'y hindi pa alam o hindi pa aware yung mga karaniwang mga Pilipino, no? At sinabi niyo magkakaroon ng mga barangay-barangay sa mga community para ipaliwanag ito. Ang lahat po ba ng mga magtutungo sa mga community ay dapat mga abogado rin? Ay, hindi. Meron tayong mga almost 100 chapters ng volunteer organizations, no? Volunteers sa Red Cross. Tinatawag natin yan sa bawat barangay, meron tayong tinatawag na 143. Yung 143, yun po ang target ng Philippine Red Cross. Dapat may 43, no? Kanya 143 yan, 43 volunteers per barangay. So, 143. Yan. So, yung mga volunteers natin, trained na sila. Trained na sila ng headquarters to give dissemination to at the barangay level. So, kasi, alam na rin po nila yung kanilang papalawanan? Alam nila kung ano yung iti-training or i-disseminate tungkol sa humanitarian law. So, simpleng-simple na, no, sasabihin nila, hindi naman tayo involved dyan. Involved po tayo dyan sa humanitarian law. Kasi, human rights yan Human rights yan, especially during times of war or conflict, no? So, lahat tayo involved dyan kasi there is always threat of aggression from foreign countries or threat of disruption of peace in Mindanao. Okay, magbigay po tayo ng halimbawa, Attorney. Halimbawa, ang isang Pilipino mukhang nasikil karapatan o yung kanyang humanitarian rights, ano, at ng mga dayuhan or maging ng kapwa Pilipino. Ano pong unang dapat gawin na papasok sa proteksyon ng international humanitarian law? For instance, bawal dyan ang torture. Di ba? Kung tinorture ka, kunyari, na-capture ka, dapat they will treat you not as dapat walang oppressive, no? Kung na-capture ka sa prisoner of war, for instance, kailangan mo ng humanitarian treatment. Bawal ang torture, bawal ang mutilation, bawal ang starvation. Lahat yun, no? Kasi parang dapat tratuhin mo rin, miski na kalaban mo, kalaban mo na Pilipino, kalaban mo na dayuhan, tratuhin mo na isang human being. So, respect yan for the dignity of a person. Yung mga women, for instance, women who are not involved, no? In the indirect conflict, dapat respetuhin yung mga kababaihan. Hindi pwede ang rape, hindi pwedeng gawin soldiers, no? Nangyayari yan sa South natin. Na dito sa international humanitarian law natin, bawal na gawing sundalo yung below years old. Mga underage. Mga underage.
At saka 15 years old rin, no? In certain instances, bawal yung 15 years old and below because they are considered children. And children should not be involved in war. Bawal rin magdala ng baril. Bigyan ng baril yung mga bata because hindi nila naintindihan yun, nanto-traumatize sila. Okay, Attorney, bilang panghuli po, no, yung mga hindi pa nakakaalam ng activities dito sa gaganaping International Humanitarian Law Month, maaari niyo pong imbitahan yung mga boss natin na nanonood na makibahagi at alamin kung ano nga ba ito. Mga boss natin, from August 1 hanggang end ng month, meron tayong nationwide celebration ng International Humanitarian Law. Para po makasama sa celebration natin, tawagan nyo na lang po ang Philippine Red Cross, just dial 143. Kung gusto nyo sumama sa aming mga painting contest, drawing contest, meron din tayong mga jogging, meron din tayong mga sari-saring activity, tumawag lang sa Philippine Red Cross 143. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito, Attorney. Thank you, Sir Audrey. Okay. At thank you mga boss natin. Nakapanayan po natin ng Legal National Red Cross na si Attorney Lorna Kapunan at sa pamamagitan po ng International Humanitarian Law Month, sana maging aware ang bawat Pilipino sa karapatan natin. Okay, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.